Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating araw-araw na pagpapala mula sa ating church na JCSGO. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na to. Salamat sa inyong mayamang proteksyon, pag-ibig, at mayamang pabor sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po. We just thank you. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So, kumusta po kayo? Alam niyo yung mga nagdaang mga araw, even up to now ay nararanasan po natin ang mga patuloy na pag-ulan, matitindi pong mga ulan at kadalasan ay meron pong mga nararanasan tayo lalo na dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar po natin na mga pagbaha, okay, at mga matinding pagbuhos ng ulan. So, alam niyo po, mahalaga na sa panahon pong natin ngayon ay mapanghawakan po natin ang salitang ito that we are under God's covering. Kasi hindi po natin alam talaga ang mga pangyayari, biglang-bigla na lang po, 'no, ang mga bagay na ito. At hindi lang dito sa bansa natin, maging sa ibang bayan po or mga ibang bansa ay may mga nararanasan din po sila, okay? So, alam niyo po yung under God's covering, ang magandang illustration po dito na tamang-tama sa panahon ay kung umuulan po, 'no, tayo po ay nagpapayong. So, if we are under God's covering, parang nandun po tayo sa ilalim ng payong, 'no, ng ating Panginoon. Siyempre yung payong po ng Panginoon ay napakalaki, 'no, enough po ito para doon tayo shelter at proteksyonan po tayo ng ating Panginoon at yung covering po ng Lord ay nasa sa atin. So pag nandun tayo sa umbrella, syempre hindi po tayo mababasa. So ganun din po tayo, no, sa spiritually, if you're under the covering of God, no, ay hindi rin po tayo hahayaang mapahamak ng ating Panginoon. So sa Psalms 91, 1 to 4 sa LSB translation, ang sabi po dito, "He who abides in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to Yahweh, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the destructive pestilence." Okay, and He will cover you with His pinions, and under His wings you will take refuge. His truth is a large shield and bulwark. Amen? So dito po ang linaw-linaw, no, na kung gagawin daw po natin na ang Diyos ang atin daw pong tanggulan, no, or siya po yung ating shelter, magiging shelter, tayo daw po ay iingatan at poproteksyonan ng ating Panginoon. So yung to abide means is to dwell, to be under God's covering and protection and authority, and to remain and stay connected. Pag sinabi pong abide, ibig sabihin, we remain connected with God. At alam niyo po, ang safest place sa buhay po natin ngayon is not where there are no storms or harm, but where God's presence cover us. Pag nandun po yung covering natin sa Panginoon, submission natin sa Lord, if we are under His authority sa buhay po natin, ay mararanasan po natin ang covering ng ating Panginoon. Dahil siya po yung ating hiding place, siya yung shelter natin, at siya po yung defense natin. Amen? Praise God. So we will be shielded from danger. So yung Psalms po na ito, talagang dito po ay malinaw na sinasabi, no, na meron po tayong mararanasang iba't ibang klaseng mga posibleng kapahamakan sa buhay natin. Amen. Pero ang Diyos po yung gagawin po nating covering sa bawat araw, paglabas po natin, pagpasok ng tahanan po natin, nandun po sa puso natin, baon-baon po natin ang pag-iingat ng Panginoon sa atin. Okay? So, being under God's cover means living under His presence. Ibig sabihin, we are staying close to Him. Lagi po tayong manalangin at lagi po tayong mag-aral na at pagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. And of course, no, kapag po sinabing we are under God's covering, nagbibigay rin po ito ng rest, no, sa ating mga puso dahil alam natin na ingatan po tayo ng Panginoon. So kung nasan man po tayo, let us always remember, no, na tayo po ay under the covering of God if we remain connected and submitted to Him. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po, Lord, sa inyong patuloy na Lord, pagko-cover po sa amin, sa paglabas po namin ng tahanan namin hanggang sa pumasok po kami ng
tahanan po namin. Salamat po na kami, yung papatnubayan, iingatan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord, maging ang aming pamilya ay patuloy, Lord, na, Lord, sisilong, Lord, sa napakalaki mong, Lord, kapangyarihan at proteksyon para po sa aming lahat. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So God bless you po. Stay safe. God bless.